itong ating topic ngayon ay patungkol sa pag-ibig. Kaya pag may mga ikinakasal, ito ay palagi na nating naririnig. Maraming mga ibig sabihin mga kapatid, maraming mga definitions ang pag-ibig. And the 1 Corinthians 13, it has to begin from 13 verse 4. Ito yung mga bagay na dapat makita or hindi dapat makita sa pag-ibig. When I say dapat makita, because in chapter 13 verse 4, it says, love suffers long and is kind. So, ang pag-ibig at timilen is dapat nagtitiis. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong asawa na ay siya, ay ako hindi pwede magtiis. Otherwise, iiwanan kita. So, hindi pag-ibig yon, di ba, Tine? Hindi mo pwedeng sabihin kay Dick na, kay Kuya Dick na, Dick, kailangan may bahay tayo. Kailangan maganda ang buhay natin. Kailangan mapag-aral natin. Kasi minsan madali tayong magbigay ng mag-impose ng mga kondisyones. Diba? May mga ganun eh. O so sige, mamahalin kita pero sa dalawang kondisyon. Kailangan ganito ka. Pero sinasabi ng Bible, Sister Ne, that love suffers long. Love will have to endure a long time. Amen ba? Kaya mapapansin mo pala yung mga artista, di ba? Napansin mo I think si Britney Spears, 2 weeks lang siya kinasal eh. Yung mga asawa niya, 2 weeks, hiwalay. I mean, kaya mahalaga ang pag-aasawa mga kapatid, nagsisimula sa ligawan. Hindi yung nagkita lang kayo ng isang araw sa Ilaya, sa Aplaya, ay di kayo na. Aba, mga kapatid, habang buhay ang pinag-uusapan dito. Ha? Hindi ito base lamang sa nakita mo lang sa Facebook, yung pala'y edited. Yung muka, ang gaganda na ng mga muka ngayon. Talagang kala mo mga artista eh. Nung magkita sa personal, abay, iba palang itsura. Ako'y nadenggoy. Diba? Meron tayong patotoo niyan sa church. Talaga ito, actual na nangyari ito. Sister Lorraine, ito actual to sa church natin, sa Maranatha. Hindi to hugot sa ibang church. Nakita sila, Sister Lorraine, sa beer house. Sa beer house, pag natututukan natin ng spotlight, kahit anong pangit ng mukha, at pag natutukan magandang anggulo, medyo lasing pa, di naganda. Nako. Di sila nagkagustuhan. Kinabukasan, nagpangita sila. Magkasama sila, nagising sila pareho ngayon. Nako, iba pala ang kanyang tingin. Wala na sila magawa. Nabuntis na. Hanggang sa... Hindi natin sinasabing mali. Pero, ang pag-ibig, kailangan dumadaan sa mahabang pag-iisip. Hindi yung, sige na, okay na yan. Malapit ka ng kina. May mga ganun tinutulak na lang kasi malapit na sa outside the kalendaryo. Kahit na mag-outside the kalendaryo ka, kapatid, mas maganda na yung tao mong napili ay tama kaysa sa ikinasal ka pero mali. Habang buhay na pag-uusapan ito. Kaya ang sinasabi ng Bible, Ate Uye, pagtitiis. Paano mapagtitiisan? Nakalubog na, nakatali ka na. Amen ba? Kaya sabi ko nga lagi, Sister Arlene, mahirap ng kalagin ang isang bagay na nakatali na. Mahirap. Lalo pag-aasawa yan Hindi yan basta-basta. Kaya sa Pilipinas mga kapatid, up to now, pinaglalabanan sa Kongreso whether the divorce will be finalized, will be read in the House of Congress. Mahirap. Because ang pag-ibig mga kapatid ay pinagtitiisan. Kailangan nagtitiis. May long suffering. Kahit na naiinis ka sa asawa mo, wala kang magagawa, ining. Diba? Kaya sabi ng matatanda, siguro to sinabi ni Lola Bebang, ni Lola Josepa, ang pag-aasawa ay hindi kagaya ng kaning mainit. Na pag mainit, basta mo na lamang iluluwa, tao ang dinala mo Paano na yan? Amen ba mga kapatid?
Kaya ang pag-ibig ay nagtitiis. Kaya kung hindi ka pa handang magtiis, huwag ka munang mag-asawa. Or pag-isipan. Pastor, nakaprint na po ang mga invitation. Pastor, nakabayad na po kami sa reception. Kahit na nakabayad ka, iriripanda lang kita. Huwag mo nang ituloy. Parang awa. Kasi, maghihiwalay din lang kayo eh. Amen ba? Ano pa ang dalawang bagay na love is? Kasi mamaya pag-aaralan natin yung what love is not. Ngayon, ang pinag-aaralan natin is what love is. What is love? Ano ang meron sa pag-ibig na dapat? Una, sabi natin at Milen, pagtitiis. Dapat nagtitiis ka kasi mahal mo yan. Pangalawa, love is kind. Love is kind. No isang araw, sakay ako sa taxi, naiwanan ko yung aking susi sa taxi. So ngayon, bumaba ako ng taxi at Milen dahil kay gusto kong kuhanin yung kotse ko sa parking. Gusto kong sunduin si Sister May. Dito na, di takbo ako. Dahil gabi na may pinuot ng Sister May, kaya gusto ko siyang sunduin. Ngayon, nung makuha ko yung kotse ko, nalimutan ko yung phone sa taxi. Di ngayon, siyempre, pag nakalimutan mo ngayon ang phone, para kang masisiraan ng bait, di ba? Pag nakalimutan mo yung phone, para kang masisiraan ng bait. Nalimutan kasi nandun lahat yung wallet ko, nandun yung card ko, nandun yung aking ID as an attorney. So marami akong nandun sa aking phone na nakalagay. So nandun yun ang aking ano. So sabi ko, naku, my God, Panginoon, nakalimutan ko yung aking phone. Hindi yun ako makatawag. So, sa madaling salita mga kapatid, hinabol ko yung taxi. Buro mo, sa laki ba naman ng London, kapatid? Di lahat ititingnan mo ang plaka. Gabi na, mga kapatid. So talagang, ngayon kasi pag nalimutan mo po, para kang masisiraan ng bait. So, sa madaling salita, natuntun ko, nahabol ko, nakita ko yung driver. Dito na. Punta na ulit ako dun sa susundin ko si Sister May. Itong si Sister May, pero nandito na ako sa may taxi, may restaurant dito, ito ang pangalan. Nasaan ka na? Sabi niya, ay naku baby, sumakay na ako sa bus. Ba't mo ako sinundo? Sabi ko, alam mo baby, ikaw, ang ganda-ganda na ng aking plano, nagpaka-baba ako sa taxi. Ha? Dahil gusto kong makuha yung kotse natin para masundo kita. Friday pa man din. Gusto ko sanang mag-date tayo, magkape. Alam mo, naalala ko, Pastor Salde, itong 1 Corinthians. Love is kind. Diba? Alam mo, pagdating ko sa bahay, pagod na ako katine, nandun siya, nagbabasa lang siya ng book. Parang lang walang nangyari. Alam mo, parang, ganern. Amen ba? Kaya mga kapatid, minsan dumarating yung time na gusto mong magalit. But because the God that we serve is the God of love, kailangan may makitang gawa, may makitang action of kindness. Amen mga kapatid? Kailangan makita sa ating mga anak, makita yung kindness. Amen ba? Kaya daw sabi nga nila, Sister Arlene Eliza, pag ang bata gusto ka, ibig sabihin ang bata mabait ka. Pag ang mga hayop gusto kang lapitan, yung mga hayop, di ba? Yung mga pusa, yung mga aso, di ba? Pero pag ang pusa at ang mga hayop, kahit mga hayop na yan, ayaw lumapit sa iyo, ibig sabihin, hindi ka mabuting tao. Di ba? Pero pag ang mga tao malapit sa iyo, because that is the manifestation of love. Amen ba mga kapatid? When we have and show God's love, it will be seen in simple acts of kindness. Kung talagang totoo talaga, Brother John Jason, na talagang ikaw ay anak ng Diyos, makikita sa gawa mo ang kabaitan. At yung kabaitan, yun ang representation, yun ang manifestation, yun ang katotohanan na talagang nagmamahal ka. Hindi yung nagmamahal ka, ang dala may karit at gulok. Naku, papatayin kita, mahal kita, papatayin mo naman siya. Pwede kang ganoon. Amen ba mga kapatid? Kailangan nagmamatch yung ating word sa ating actions. Amen? Now, ito ang topic na aking assignment today. Yung kapangyarihan ng magandang gawa.
Ito ang sinasabi ng 1 Corinthians 13. Love does not envy. Alam ko na daanan na natin ito pero but because of the purpose of today's preaching, ay kailangan nating daanan uli. Kasi alam mo, Atine, ang adobo, kahit na ulam na natin kahapon, pag inulam uli ngayon, masarap pa din. Hindi ka nauuta. Napansin mo sa adobo, hindi ka nauuta. Bakit? Masarap siya eh. Ganun ang salita ng Diyos. Kahit na paulit-ulit ka. Amen ba? Now, ano ang topic natin ngayon mga kapatid? Maraming description ng pag-ibig na hindi dapat. Yun nga, love is not provoked. Hindi yung mahal mo nga pero madali ka namang mainis. Binigyan ka lamang ng kape na walang gatas. Bakit walang gatas? Alam mo namang gusto ko may gatas. Nako, talagang karibok na. Wala lamang gatas. Hindi kayo kumuha ng gatas. Tumayo ka at balagyan mo ng gatas. Ano bang problema? Ng kapatid. Alam mo, isang Kristiyano kapag naging palabasan ng salita ng Diyos, madalang kayong mag-away. Kung mag-aaway man kayo, madali na rin kayo magkabalikan uli. Kasi babad ka na sa salita ng Diyos Sister Antelita. Kumbaga ikaw marinated ka na. Kumbaga sa pork tapa, ikaw babad, Sister Cecil. Alam mo yung tapa? Kaya masarap ang tapang Batangas. Ibinababat sa sukat, toyo at kalamansi. Naku, naalala ko yung kalamansi juice. Napakasarap. Kahapon, itinrit. Misa tayong kapatid na ako itinrit. Minsan na lang kami lumabas, ako'y sumama. Napakasarap ng kalamansi juice. Nakababad, mga kapatid. Kaya pag ikaw nakababad sa salita ng Diyos, hindi kung mag-away man kayo, magkatampuhan man kayo, madali nang, wala na bagang madaling, hindi na kagaya dati na pag nag-away nasa Facebook na. Amen ba? Si Sister Lorraine, pag nag-away, nakalagay na sa Facebook, marami naman magla-like. Di lalo kayong, kaya maraming marisol. Sulsul pa, ito pa ang sulsul ko. Sulsul ka ng, nakikinig sa mga sulsul. Kaya maraming nagkakahiwalay. Hindi na natutong magtiis. Ayaw na magtiis. May pamalit May maraming gustong magpalit. Aba, mga kapatid. Hindi uso ka nagpapalit sa mga Kristiyano, mga kapatid. Mga kapatid. Isang beses lang. Maliban na lang kung talagang grabe na. May mga exemption naman yan. Pero, nagtitiis. Amen ba? Pinili mo yan ba't ka sisisihin mo ang Panginoon at iuye? Ba't ka sisisihin ng mga kapatid natin ang Panginoon? Ikaw ang pumili. Hindi naman sinabi ng Panginoon na piliin mo si ganon. Ikaw ang pumili pinamimili ka naman. Nung ikinasal ka naman at Milen, Melina Atienza, ito bang si Ronald Recalde mamahalin mo habang buhay? Tinatanong ka naman Meron ka pa naman sabihin ayaw mo o gusto mo. Pwede mo sabihin ayaw po. Siya tapos ang kasalan. Cancel ang reception. Wala nang pupunta diyan. Amen ba mga kapatid? Tinatanong ka bago ka talaga i-register ang iyong marriage, ang iyong wedding certificate. Kaya huwag nyo sabihing pinilit. Ayoko may pinikot. Talagang pinikot. Ba't kayo pipikutin pa? Amen ba? May mga ibang ganun Ako'y pinilit lamang. Bakit nakapitong anak kayo kung talagang pinilit ka? Magtataka ka pa sa mga attorney. Napilitan lang po ako. Ilan anak nyo? 12 po. Abay, talagang kahanga-hanga. 12 anak? Halos isang buong barangay na ang iyong anak tapos pinilit ka. Talagang kapatid, ikaw nakakatuwa. Kung pinilit ka, isa lang. Bakit naka-12 kayo? Sabi sa 12 yun, pinilit ka ng pinilit. Abay, nagpapilit ka rin. Gusto mo rin. Yung mga kliyente ko na gusto magpa-anal, ako, attorney, talagang ako'y napilitan lamang. Talaga? Gusto mo rin talaga. Anyway mga kapatid, ano yung topic natin? Ang pag-ibig daw ay hindi nag-uugaling mahalay. Hindi mahalay, hindi masama. Amen ba? Ang sabi dito mga kapatid, love does not behave rudely. Hindi rude. Amen ba? Kung talagang mahal mo siya, ang sagot, maayos na sagot. Nasaan ka na be? Dito lang me. See you na. Where na you? Dito na me. Hindi tinatanong ka lang. Guilty agad, defensive. Bakit namin tinatanong? Mauna ka nang kumain. Hindi ka naman dalang kaldero.
Aba, hindi ko nga dala ang kaldero. Kaya lamang kaldero, kaya pagsando ko ay dalawa agad ang pinggang nakahain. Amen ba mga kapatid, Ate Uye? Hindi makakakain si Kuya Siming kapag wala ka, Ate Uye, sa tabi niya. Para kayong si Sharon at Gabi. Ha? Para kayong si Ate Guy at si Pip. Para kayong si Tom and Jerry. Pag wala si Jerry, hindi kumpleto si Tom. Amen ba mga kapatid? Yan ang magkasawahan eh. Kaya si Bishop, pag wala si Pastora, ay hindi kumpleto si Bishop. Nakaupo lang siya. Lumalakad lang si Bishop pagkatabi niya na si Pastora. Amen ba? Because love does not behave rudely. Amen mga kapatid? Hindi dapat tayo maging masama, hindi maging mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Yan, marami ito mga kapatid eh. Nako, aabutin tayo kuya unad ng alauna yata din eh. O, magsimula tayo sa love does not envy. Hindi naiinggit. Bakit naging malaking kasalanan at timilin ang inggit? Sabahan, ang inggit is inggit lang naman. Pero bakit nagiging malaking kasalanan? For example, envy is the reason why Cain murdered Abel. Diba? Envy was the reason why Joseph was enslaved in Egypt. Nainggit yung mga kapatid ni Joseph, naging dahilan upang maging alipin, makulong si Joseph. Envy put Jesus on the cross. Matthew 27 verse 18. For he knew that they had handed him over because of envy. Marami mga Pariseo ang nainggit. Pati si Herodes nainggit. Nainggit kasi, pag nakita nyo ang hari, sabihin nyo sa akin para ako man ay makasamba rin. Nainggit siya. Baka mapalitan siya. Kaya mag-iingat kayo sa inggit mga kapatid. Kaya dapat ang isang Kristiyano hindi naiinggit. Pag may nakikita ka nagtatagumpay, pag may nakita ka nakabili ng sapatos na Salvatore Ferragamo, yan, mga Italian brand yan eh. Napadaan ako dyan sa mga branded na mga Gucci, mga Chanel. Pag nakakita ka ng kapatiran, pumalakpak ka. Naku, napakabuti ng Panginoon sa iyong buhay. Talagang ako'y tuwang-tuwa sa'yo pag ikaw ay nakakabili ng ganyan. Diba? Pumalakpak. Learn to clap your hands when people are promoted. When people achieve greatness. Huwag mo nang pag-usapan kung saan kaya niya kinuha ang perang yun. Talaga namang pagkakaasbag eh. Nakakasuka. Amen ba? Dahil ang inggit, magdadala yan sa'yo sa kasalanan. Hindi nila alam na itong inggit mga kapatid ay isang malaking kasalanan. Marami mga tao mga kapatid ang sobrang naiinggit. Ano pa ang sabi? Love does not parade itself. Hindi yung pag nakagawa ka agad, talagang lagi nakabandera. May mga panahon, may mga tamang pagkakataon na dapat mong sabihin. Pero, ang sabi ng Biblia mga kapatid, love in action can work anonymously. Alam mo nung unang panahon, nung mga bata pa tayo at timilin, may mga laro tayo na pakimkim. Ikikimkim mo yung, ito, aribato ha. Kumkim mo yan. O, ikaw naman. Mga 5 hanay na mga bata. Naku, kimkim, gusto ko yan. Yung, nasaan ang bato? Nakaninaw. Nakakimkim. Ang tawag doon sa amin, Sister Lorraine, mga taga-Visayas ng Mindanao na kaibigan natin, na Sister Arlene, Visayas yan. Pakimkim. Kinikimkim, itinatago. Walang sino mang makakaalam. Sinyasan lamang ng nagpakimkim at ang nang nagkikimkim. Amen ba? Ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang pag-ibig ay hindi kailangan laging may spotlight. Hindi kailangan nandoon ang atensyon ng mga tao to do a good job. Amen mga kapatid? Love gives because it loves to give. Ang pag-ibig ay nagbibigay sapagkat gusto niyang magbigay at iniibig niyang magbigay. Not out of the sense of praise. Hindi dahil sa gusto niyang mapuri siya
at gusto niyang magpakitang tao. Yun ang ayaw ni Jesus. Kaya mas ginusto niya yung babaeng baog, di ba? Yung widow, nakaupo ang Panginoon sa treasury, Mami Josepa, doon sa kaba ng yaman ng Israel, ng Jerusalem. Nakatingin ang Panginoon, nakatago. Sabi niya, mga alagad, dali kayo. Nakita niyo yung babaeng yon. And to think, mga kapatid, walang larga vista noon, Ate Milen. But how could Jesus see the woman? Papaano nakita ng Panginoon? Hindi naman sinabi ng babae na, magbibigay ako ng dalawang mita ha. 2 centavos lang to, wala. Nakatago. Ibinaba ng babae doon sa offering box yung kanyang 2 mites o 2 centavos na lang sa ating discussion. But yung 2 centavos na yun, because it was given out of love, nakita ni Jesus yung pag-ibig na yun na nakatago. Hindi niya ipinarada ang kanyang pagbibigay. Mas pinahalagahan, mas minabuti ng Panginoong Jesus na yung ibinigay ng babaeng yun na nakatago, mas dakila, mas malaki ang ibinigay ng babaeng yun kaysa sa mga taong walang ginawa kundi magyabang dahil sa kanilang pagbibigay. Amen, mga kapatid? Kaya, yun ang sinasabi rito. Love is not puffed up. Hindi arrogante, hindi focused. Hindi yung porke ikaw ang naging dahilan para ihango mo sa kayaman, sa kahirapan yung iyong asawa ang yabangin mo na. Amen ba? Kung di dahil sa akin wala ka naman Maaaring totoo yun, pero sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na huwag kang maging mayabang, huwag kang magkaroon ng pride. Spiritual pride. Mga kapatid, huwag maging mayabang. Kung ikaw man na naging dahilan ng pagtatagumpay, kasaganaan, kaligayahan ng iba, hayaan mong Diyos ang magpala sa iyo. Yung mga bagay na ginawa mo ng private, ng nakatago, Diyos ang magpapala sa iyo and God will promote you in public. Yan, mga kapatid. Meron tayong, I think it's the right time. Meron akong kilala na itong taong to, mga kapatid. Itong mga kapatid, dito ko lang sasabihin. Never po ito nasabi kahit kanino. Meron tayong mga kakilala na hindi nakauwi, mga kapatid, ng 23 years, Ate Milen. 23 years. At ito, mga kapatid, sinasabi ko hindi para ipagmalaki, ha? Para lang may emphasize ko yung aking topic. Okay? Itong taong to, mga kapatid, hindi nakauwi ng 23 years, Mami Josepa. 23 taon, Ate Milen, ha? Pero katagal na yun. Halos lumaki na sa abroad ng napakaraming taon. Hindi siya makauwi. Sabi ko, ba't hindi ka nakakauwi? Naku, attorney, wala po akong pamasahe. Magkano bang pamasahe? Siguro sa euro mga 2,000 euros. Alam mo, Sister Ne, tinawagan ko yung agent ng airline. Sabi ko, magkano ang ticket ngayon? Attorney, ganito po ang amount. Sige. Pwede bang biling ko yan? Pwede ba makahingi ng discount? Total, ganito. Alam mo, Ate Ne, pinakimkim ko yon, binigyan ko siya ng ticket. Alam mo, luha yung tao. Sa loob ng 23 years, hindi siya nakauwi. At ginawa ko yon, ngayon sinasabi ko lang ito, kahit sa Maranatha, London, hindi ko pa sinabi yan. Dito lang sa Italy. Kaya kita mo, mga taga-Italy, talagang, sa Italy, talagang love na love ko ang mga taga-Italy. And when I did that, Ate Milan, this happened many years ago, hindi naman ito recent. I felt so good. Sabi ko, tinawagan ko yung employer ko. Sabi ko, pwede bang mag-release ka ng 2,500 euro? Bakit? Ba't mo kailangan to doon? Basta kailangan ko siya ngayon. Kasi may bibilhin akong ticket. Alam mo, iyak yung tao na yun. Hindi niya
maubos, maisip na bakit ko ginawa yun. Sabi ko, nothing. I just love you to give this to you. Gusto ko makita mo ang mga magulang mo. Gusto ko makita mo ang iyong mga kapatid. Gusto ko makita mo ang iyong pamilya. Iba ang nakakauwi eh. Alam mo mga kapatid, sabi ko sa inyo, talagang, true mo yun, halos isang buwang kong sweldo atine. Halos kami ni Sister May magkampapayat na din mga kapatid. Talagang ginawa ko yun mga kapatid. Pinakimkim ko yun, Ate Milin eh. Ibigay ko sa kanya, sabi ko, alam mo, pumunta ka ng airport. Bakit po? Ano po, sino po? Basta, pumunta ka, tayo may susunduin doon. Magdala ka ng maleta ha, at ng iyong mga damit. At tayo ay magtatagal-tagal ng kaunti. Sinabi ko sa kanya, magdadrive lang siya. Pagdating niya ng airport, Ate, sabi ko, eto ang ticket mo. Ang flight mo ay ganon. In 2 hours time, you will fly back. Oh, talagang mga kapatid, talagang sabi ko sa'yo, hindi niya maubos akalain. Gumawa sa kanya nun. Never in his life that somebody has done that to him. Yan mga kapatid ay isang patotoo ko na hanggang ngayon ay iniingatan ko yan. Even si Pastor hindi niya alam yun eh. Maganda kasi nagbibigay ka sa tao na hindi alam. Hindi lahat. Kasi pag sinabi mo na sinabi Ate Milen, di nawawala na yung, kumbaga sa lasa, nawawala na siya eh. Di ba? Sabi ng Panginoon, pag sinabi mo na yan sa tao, di kinukuha mo na yung glory. Pero ito naman, tapos na. At saka ito naman, just to emphasize the topic. At hindi ko pinagmamalaki. Pero napakasarap. Kapag nakagawa ka ng isang mabuti sa kapwa, na alam mong, kahit yung agent, sabi niya, attorney, sino po ito? May intrimitida rin yung agent. Sabi niya, hindi naman po kayo ito. Hindi naman po si May. Kasi hindi naman born again yung ginawang ko niyan. Basta, ano lang yan. Regalo ko. Kayo po ang magbabayad? Hindi. Kapitbahay ko ang magbabayad. Siyempre, ako nagpapabook sa'yo. Ako ang magbabayad. Basta i-book mo na lang. Marami ka pang sinasabi. Tinanong ko na lang. Kasi marami pang itatanong eh. So, talagang naramdaman ko yung katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Na kapag ikaw ay umiibig sa kapwa, ikaw ay umiibig dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay pag-ibig, ikaw ay may magandang pag-uugali. Amen? Hindi mo ipinaparada, hindi para magyabang, hindi. Kaya kapag tayo ay mahirap ang trabaho ng tagapagturo. Bakit? Kasi hindi ka pwede magturo na ikaw mismo hindi mo ginagawa. You cannot preach something tapos hindi pa nagmamanifest sa iyo. You have to practice, and that words that you preach must be seen being manifested in you. Hindi sa pagmamayabang. Ganun ginawa ko yung mga kapatid. Sabi ko sa iyo mga kapatid, grabe. Kahit ako, nung sinabi ko kay Sister May, saan tayo pupunta? Punta tayong airport. May pagbibigyan ako ng ticket na to. Sinabi ko kay Sister May, niya, talaga? Bumili ka ng ticket? Oo, bumili ako. Ito. Tawa siya. Love is not provoked. Yan. Ang pag-ibig daw, Brother John Jason, ay hindi madaling mainis. Yan. Kasi pag ikaw ay madaling mainis, baka maging kasalanan, kagaya ni Moises. Kaya si Moises hindi nakapasok sa Promised Land. Na-disqualify tuloy siya sa lupang pangako, Brother Siming, because nainis siya. Numbers 20 verse 2 to 11. Moses was kept from Promised Land because he became provoked at the people of Israel. Nainis siya eh. Sana qualified siya eh. Nakapasok siya. Kaya lang, sabi sa kanya, humihingi lang ng tubig yung mga tao. Sabi ng Panginoon, sige, bigyan ng tubig. Magsalita ka lang sa bato. Speak on the rock. Ang ginawa ni Moses at Milen, sa galit niya, sa inis niya, hinambalos niya ng kanyang baston ang bato. Panginoong Jesus yung bato na yun eh. Kaya ang tawag kay Jesus, he is the rock of ages. I am the rock. Pinalo mo yung rock. Buti hindi ka pinatay ng Diyos. Diba? Minsan lang papaluin si Jesus. And that
that punishment was only and would only be done at the time of crucifixion, not prior. Tapos si Moses pa. Kaya kahit gustong-gusto ng Panginoon si Moses, and he was the leader of the Israelites towards the promised land, he became disqualified because he was provoked. Yan mga kapatid. Huwag mainis. Pag naiinis ka na, hinga ng malalim. Panginoon, salamat po sa iyong pagpapala. Talaga namang napakaganda. This is the day that the Lord has made. Diba? Bago ako tumayo, Pastor Saldi, today, tumawag yung staff ko sa hotel. Sabi niya, Sir, may mga tao po sa labas ng hotel na hindi makapasok. Hindi daw po makaligo sa swimming pool. Itong staff ko, Atine, naglagay ng gamot sa swimming pool, kaya wala makapasok. Ang laki ng kita, Ate Milen. Kasi siyempre, ilang tao rin yun. Siyempre, yung doon ka na nga lang kumikita sa mga panahon yun, gusto ko sanang mainis. Kaya lang tumawag ni si Pastor Sally. Sabi niya, Pastor Don, kayo po ang saganto. Panginoon, this is the day. Kasi kung madali kang mainis, mga kapatid. Kaya lang, pag inisin mong inis, mahirap magturo, Ate Milen, na ikaw ay may galit. Magtuturo ka, Atine, na sino nag-MC? Si Atine, si Sister Sarah, si Pastor Sal, yung mga tumatayo, Sister Milen, yung mga nananalangin natin. Mahirap tumayo, Sister Antelita, nang ikaw ay may galit sa kapwa. Kaya sabi ni Jesus, bago ko pumunta sa dambana ng Diyos, yung galit mo, kailangan pawiin mo muna. Hindi ka pwede magtatayo ka sa salita ng Diyos, tapos may galit ka sa kapwa. No. Kaya sabi ko lagi kay Sister May, baby, pagka-araw ng linggo ha, pag mo muna akong gagalitin. Doon mo ako galitin sa mga Monday to Saturday. Pero pag linggo, please, exempt me. Okay, mga kapatid? Kasi mga kapatid, yan ang sinasabi. Kailangan may magandang ginagawa. May magagandang gawa, mga kapatid. Hindi nayayamot. May mga taong maiyamutin. Amen ba? Matawa-tawa na si Sister May. Kaya sabi ko sa kanya, baby naman, bakit ba naman ikaw nagsumakay pa ng bus 28? Alam mo naman ako yung nandoon na. Ay ako hindi na magkandamayaw, Atine. Ang dilim, gabing-gabi na yung lamig na lamig. Mga tipong alas 7, alas 8 yung kandalamig, sobrang lamig na din sa amin. Ang dilim-dilim. Yung kotse ko nandun pa sa dead end. Tapos aatras ako, may mga tao sa likod. Hinahanap ko si... Sabi niya, nandito ako. Nasaan ka? Nandito ako sa may gantong kanto. Abay, wala naman akong... Hindi naman ako si Mama, si Manghuhula, si Madam Uring para sabihin ko na nakikita kita sa aking bolang kristal. Dala ko ang GPS. Alam ko kung saan ka nakatayong eksakto, pupuntahan kita. Hindi ako ganun. Walang ganun, mga kapatid. Di ba? So mga kapatid, ano pa sabi? Hindi nayayamot at hindi inaalumana ang masama. Hindi tayo nag-iisip ng masama sa kapwa. Ganun ang pag-ibig. Pag talagang nagmamahal ka, huwag ka mag-iisip ng masama sa kapwa. Pastor, pwede po makapagpa-prayer, ano yun? Gusto ko po sanang tamaan ng kidlat yung aking kapitbahay. Pwede ka ho iyon? Ay kapatid, hindi yan sasagutin ng Diyos, Sister Lorraine. Amen ba? Ay pag tinamaan ng kidlat ang kapitbahay at yun ay pananalangin mo, magiging pananagutan mo yan sa Diyos. Amen ba? Anong sabi si Sister Lorraine? Ang sabi ni Jesus. Kaya ang turo ni Jesus at ang turo ni Muhammad ay magkaiba. Si Muhammad, ang turo niya, patayin, pasabugin, kitilin ang buhay ng mga laban sa Muslim. Pero si Jesus at Timilet, tama sabi, love your enemies. Ipanalangin mo yung mga taong kinaiinisan mo. Amen ba? Pwede kang mainis. Pero, ang sabi ng pag-ibig, thinks no evil. Love does not store up the memory of any wrong it has received. Love keeps no record of wrong. Yung pinag-aawayan nyo ni Kuya Dick, Atine, wag mo nang ulit-ulitin, tama na. Napag-usapan na yan ng last year, huwag na nating balikan ngayon, 2023. Kaya sabi, di ba? They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Kailangan, Ate Milen, new every morning. Yung mga nakaraan. Kaya ang definition ng born again, Sister Cynthia, tayo ay mga bagong nilalang.
bago. Sister Sarah, yung mga dating nakaraan, wag nang balik-balikan. Tama na yan. Wala nang maidudulot na maganda. Amen? Because love store up the memory, does not store up memory of any wrong it has received. Love will put away the hurts of the past instead of clinging to them. Kailangan yung pag-ibig ang gagamot sa mga hapdi at mga sugat na dala ng ating kahapon. Nag-away man tayo kahapon, may nagkasakitan man tayo, pero dahil mahal kita, aalisin ko na yon. I will forget it because the Bible tells us that love thinks of no evil. Amen mga kapatid? Love does not rejoice in iniquity. Last na ito mga kapatid, Kuya Unad, last na lang ito. Love does not rejoice in iniquity. May mga kapatid? Ibig sabihin, kung ayaw mong hindi mo inaalumana ang masama, ibig sabihin, ang gusto mo palagi sa iyong kapwa ay ang makakabuti sa kanya. Ganon ang mabuting tao. Ganon ang mabuting Kristiyano. What is the best for others? Huwag kang magpaplano ng masama. Huwag kang sasama sa mga bagay na ginagawa o gagawin ng iyong mga kaibigan laban sa ibang tao para lang makaganti. Because love rejoices in truth. Love can always stand with and on truth because love is pure and good like the truth. Ang pag-ibig ay mabuti. Ang pag-ibig ay puro, totoo. Uulitin ko yung prayer atine ng bata. Anak, ipag-pray mo na ang pagkain. Ano po ang pagpipray ko? Yung sinabi ko sa iyo kanina. Pag-prayer niya, Lord, sabi po ng mami ko, buti na lang po at sana po hindi na lang dumating itong mga bisita namin dahil po uubusin nila mga ulam. Diba? Sister Lorraine? Ang pag-ibig dapat totoo. Pag nagpakain ka sa kapwa, ay totoo mong gusto. Kain pa kayo! Yung pala naman ayaw mo ng pakainin, umalis na kayo. Amen ba? At Sister Antelita, ay may pa, sige na kain pa, feel at home! Nako, yun naman palang sa likod di, anak, pagkakalalakas kumain ng mga are. Malamang mauubusan yata tayo ng pagkain. Amen ba? Ang pag-ibig ay totoo. Ang pag-ibig ay mabuti. At yan ang sinasabi ng ating talata ngayon. Ang pag-ibig ay hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot at hindi inaalumana, hindi inaalintana, hindi iniisip ang masama. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon and God bless you, Italy. God bless you. Back to you, Pastor Saldi and Sister Ne and Sister Sarah. Po, Pastor Don, sa katuraan na aming pong narinig. Purin po ang Panginoon sa inyo pong buhay.